Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyo ay nasa audio lamang. Ito ay mga pangangaral ni Brad Eli Soriano. Patutugtugin natin ng buo nang di mawala ang konteksto na kanyang ipinapangaral. At ating bibigyan ng reaction pagkatapos ng video. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. Halina at atin ng panoorin. Ang ipinangako po natin ngayon, kung ano ang kahulugan nung sinasabi sa Biblia sa Mateo 16:18 na hindi pananaigan ng Hades. Kung natayo ba ang iglesia, saan itinayo at ano ang pangalan? Ito po ay nanggaling dun sa ating pag-aaral na ang ating nabasa, yung pangkaraniwan ng binabasa ng mga pastor sa ating panahon. Yung sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, ang wika ng sinasabi. Lahat ho ng mga mangaral, mga pastor sa ating panahon, ang kanila pong paliwanag nag-uumpisa dun sa talata na yon. Sinabi ni Jesus Christ, "Upon this rock I will build my church, and the gates of Hades," or in the gates of hell, sa ibang translation, "shall not prevail against it." Ang sabi po dun sa talata. Dun po sa ating pinag-aralan nung nakaraan, nakita po ninyo ang sentido kung bakit meron sinasabi sa Bibliang itatayo ko ang aking iglesia. Ito po'y dahil sa merong nakabuwal. Something is in ruins. Yun ang sinabi doon sa 9:11 ng Amos, na ang sabi ng Diyos, muli kong itatayo yung tabernakulo ni David na nabuwal. Aking tatakpan ang mga sira niyaon, aking itatayo ang mga guho niyaon, at aking itatayong gaya ng mga araw ng una. Yun ho. Nakita po natin kung ba't ginagamit yung salitang itatayo, kasi meron pong nabuwal. Yung iglesia na unang-unang iglesia sa mundo, wala pong iba kundi yung tinatawag sa Bibliang Church of the Firstborn, o iglesia ng mga panganay, na kung tawagin sa isang talata pa'y iglesia sa ilang, church in the wilderness. Yun pong pinangasiwaan ni Moises at inakay niya sa loob ng kanyang buhay sa mundo. For the last 40 years of his life, Moses had been the faithful servant of God doon sa iglesia na nasa ilang. 40 taon po niyang yun pinagtiisang akayin sa paglilingkod sa Diyos. Nakita natin ang kasaysayan nang mawala na si Propeta Moises at ang mga propetang tapat sa Diyos. Yan pong Israel ay tumaan sa isang kasaysayang marahas. Pinagsamantalahan ito ng kanyang mga pastor, at ang hinasikaso'y ang pansariling kapakinabangan, kaya nangalat ayon dun sa 34:5 ng Ezekiel. Nangalat ang mga tupa sa Israel. At pagdating ng ating Panginoong Hesus, na siyang layo ng kanyang pagkakapanaog dito sa lupa, doon sa 15:24 naman ni Mateo, meron siyang ganitong pahayag, at ibig kong balikang muli ang talatang ito. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, "Hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel." Sabi po ni Jesucristo, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Kaya siya sinugo ng Ama dito sa lupa, para yung mga anak ng Diyos na naligaw sa Israel, yung nagiba nga po yung iglesia ng mga panganay Nagiba yung iglesia sa ilang, nasira, nagkaiwaiwalay mga tupa.
Anong gagawin ng Panginoong Hesus doon sa 11:52? At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Ayun, yung mga nangalat sa Israel, ang layo ni Kristo sa kanyang pagparito, tipunin uli yun. At naganap po ang pagtitipon at ang pagtatayo o ang muling pagbabangon nitong samahang sa Diyos na ito. Yun nga po yung Israel. Naganap yan ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang ganitong talata na pangkaraniwan ng ginagamit ngayon ng mga pastor. Basahin natin. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Yun. Ang sabi po ni Kristo nung siya ay nag-umpisa na nung kanyang reconstruction effort or work para maitayo uli yung nagiba na bayang sa Diyos na Israel. Sabi ni Kristo kay Pedro, sinasabi ko naman sa iyo ang wika na ikaw ay Pedro. Ayun. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Dito ngayon tayo mag-umpisa, mga kababayan. Doon sa pangkaraniwan ng binabasa ng mga pastor, na pagkatapos basahin, papakahulagan na sabi ka ni Kristo, tatayo ko ang aking iglesia. Kaya iglesia ni Kristo, kami yun. Ang hindi pumasok sa amin, lulutong ang gulugod sa impyerno. Itatayo iglesia, kayo yun. Hindi kayo yun. Hindi Pilipino yun. Bakit? Hindi naman kayo yung nakabuwal Kaya nga gumamit ng salitang itatayo, may nakabuwal Nabuwal yung tabernakulo ni David, yung iglesia ng mga panganay na Israel. Nabuwal, itatayo. May iglesia, hindi matututulan. Bago pa pumanaog si Kristo sa lupa, may iglesia na. Yun yung inakay ni Moises doon sa bundok ng Sinai sa Ilang. 7:38. Pakinggan nyo ang sinasabi ni San Esteban. May iglesia na, wala pa si Kristo sa lupa, may iglesia na Basahin natin. Ang Moises na ito na kanilang itinakwil na sinasabi, sino ang sayo'y naglagay na puno at hukom ay siyang sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa pamamagitan ng kamay ng anghel na sa kanya'y nagpakita sa mababang punong kahoy. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa Ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Itong Moises na ito, ang wika ni San Esteban, yaong naroon sa iglesia sa Ilang, kasama nung anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. May iglesia na panahon pa ni Moises. At yun nga yung Israel, na pinagsamantalahan bandang huli, nagiba. Yun ang kailangang itayo. Hindi naman sasabihin yung itatayo kung hindi may nakabuwal At may iglesia na nga nakabuwal. Yun nga po ang dinatnan ni Kristo dito sa lupa, sa bansang Israel. Kasi dapat niyong maintindihan, mga kababayan, si Kristo'y nagkatawan tao sa Israel. Siya'y galing sa angkan ni Juda, one of the 12 tribes of Israel. Doon sa angkan ni Juda, siya nagumpisa. Siya ang kakasangkapanin para itayo muli yung nagbuwal na Israel. Yung bayang sa Diyos o iglesia sa Ilang o iglesia ng mga panganay. Kaya nung siya nagumpisa ng mangaral, sinabi ngayon ng ating Panginoong Hesus ang salitang ganon. Sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, sinasabi ko naman ang wika sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Bakit ho itatayo? May nakabuwal. Pero, wag nating dalus-dalusin ang pagbibigay ng kahulugan. Nung sabihin ni Jesus, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia.
Kaninong salita yung akin? Kanino? Kanino ba yung iglesia? Dapat alam mo. Kasi pagka hindi mo alam, sasabihin sa'yo, si Kristo may sabi, aking iglesia. Di iglesia ni Kristo. Ayun agad ang ano eh. Tapos patak agad Pilipinas, sila yun. Isa-isahin natin. Sabi, itatayo ko aking iglesia. Nakatayo na, hindi pa. Tatayo pa lang eh. Hindi ba? That's future. Itatayo ko. I will build. Sabi niya. Kung itatayo, naitayo ba? Kung naitayo, saan itinayo? Sa Roma? O sa Germany? Pagka hindi sa Germany, mali ang protestante dahil ang protestante have its roots in Germany. Oh. Pagka rin naman hindi sa Roma itinayo, mali ang Katoliko. Bakit? Kasi ang Romano nag-umpisa sa Roma. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pagka hindi naman ito sa Amerika itinayo, mali naman ang Mormons. Dahil nag-umpisa ang Mormon sa Amerika. Pag hindi naman sa Pilipinas itinayo, mali naman ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Bakit? Nag-umpisa yan sa Pilipinas eh. Kaya kailangan maging tayo wise. Let us be lovers of truth. Not only seekers of truth, but lovers of truth. There are those who seek truth, seek the truth, but do not love the truth. Kailangan, if you are a truth seeker, you must be a lover of truth. And if you are a lover of truth, you are going to sacrifice anything just for the sake of truth. Maaari mong iwan ang iyong pananampalataya kung dahil sa katotohanan. Nakita mong mali, ba't naman diyan ka pa uli? Nakita mo ng mali, diyan ka pa rin. Maraming ganun eh, mali na, diyan pa rin siya. Kahiya-hiya na yung pananampalataya niya, yun pa rin ang gusto niya. Wala tayong magagawa. Basta ako lang, maliit lang na kapwa-tao ninyo na nag-umpisang magsaliksik ng Biblia sa maraming mga panahon, nag-aral ng lahat, halos ng relihiyon sa mundo, at pagkatapos ibinabalita ko sa inyo, yung bunga ng kaloob ng Panginoon Diyos sa amin, na sa pagsusuri tungkol sa Biblia, kailangan meron tayong dahan-dahang, step by step na fact-finding process kung paano natin makikita yung totoo. Umpisahan na natin. Sabi ni Jesus Christ, wala naman duda, si Jesus Christ nagsabi, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Tingnan natin. Sino nagsasalita nung mga petsang yon na sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Sino po ang talagang nagsasalita ron? Pakinggan nyo sa 12:49 ni Juan, ganito po ang nakasulat. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Maliwanag po ang confession ni Jesus Christ. Speak not of myself. Hindi ako nagsasalitang mula sa aking sarili. Hindi naman pala yung sinasabi ni Kristo, kanya eh. Sino ho sa inyo ang tututol na yung sinasabi ni Kristo hindi kanya? Sabi niya hindi ako nagsasalitang mula sa aking sarili. Kanino yung sinasabi niya? Kundi ang Ama na siyang sa akin ay nagsugo. Siya ang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang aking sasabihin, kung ano ang aking sasalitain. Tanong, nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, sino may-ari ng salita?
Ay, inaamin naman niya hindi niya salita yun eh. No. Yung iglesia ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Bakit? Sabi ni Kristo, aking iglesia. Ang tanong, sino may-ari ng salita? Inaamin ni Kristo, hindi kanya yung salita eh. Hindi ako nagsasalita sa aking sarili. Kanino salita yun? Sa Diyos. Kanino ngayon ang iglesia? Hindi iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng salita eh. Sinasalita lang ni Jesus yung ipinasasalita sa kanya ng Ama. Sapagkat siya, sugo ng Diyos. Alam mo kasi, pagkasugo, kung magsalita'y ganito, 3:34 ng Juan, basa. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Tayo nyo? Yung sinugo ng Diyos, nagsasalita yun ng salita ng Diyos. Kaya po si Kristo, nung sabihin niya, itatayo ko ang aking iglesia, hindi niya po sariling salita yun. Hindi. Yun ho'y galing sa Ama, lumabas lang sa bibig ni Kristo. Lumabas, kumbaga, verbatim sinabi ni Kristo, as it was dictated by the Father. Yung lumalabas sa bibig niya, galing sa Ama yon. Meron po ba tayong pruweba biblika na yung sinasabi ni Kristo talagang hindi kanya kundi sa Ama? Pakinggan nyo sa Deuteronomio 18. Ganito ating mababasa sa hula, bago nagkatawan taong Panginoong Jesus. Basa. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. At kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Sabi ng Diyos sa hula, kausap si Moises. Wala pa si Kristo nun sa lupa. Si Moises pa lang ang kausap ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Moises, magpapalitaw ako ng isang propeta, gaya mo. Ang tinutukoy sa hula, aling sa Israelita, kagaya ni Moises. Sabi ng Diyos, magpapalitaw ako sa inyo ng isang propetang gaya mo mula sa gitna ng iyong mga kapatid. From the Israelites, doon lilitaw. Tapos, ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya, nung propeta. At kanyang sasalitain sa kanila ang mga iuutos ko sa kanya. Therefore, itong propetang ito, hindi ito magsasalitang pansarili, kundi yung iuutos ng Ama, ilalagay niya sa bibig ng propeta na yon. Sino yung propeta na yon ang ipaliwanag ng Biblia? Pakinggan nyo sa 3:22-20 ng Gawa. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Ay paliwanag, tunay ikang sinabi nga ni Moises na ang Diyos magtitindig sa inyo ng isang propeta gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Sino yon? 22. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Sino ho yung propetang palilitawin ng Diyos mula sa Israel? Jesus. Si Kristo. Ang katunayan nga, nung dumating na si Jesus, sinabi ni Jesus, yung ayon sa hula, anong sabi ni Jesus? Hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili. Yung Ama na nagsugo sa akin, nagbigay ng utos kung ano aking sasabihin, kung ano aking sasalitain. It conforms with the prophecy in Deuteronomy chapter 18. Sinabi ng Diyos, pag magpapalitaw ako ng isang propeta, ilalagay ko yung mga salita ko sa bibig ng propetang yon. Kagaya mo, Moises. Sa Israel siya lilitaw. Sino yon? Pinaliwanag ni Moises ayon kay San Esteban kung sino yung propetang pinalitaw ng Diyos na kagaya niya. Sino? Si Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Kaya si Kristo yung propeta, nalalagyan ng Diyos ng salita niya sa kanyang bibig. Nung nandito na si Kristo ngayon, inamin niya, hindi ako nagsasalitang mula sa aking sarili. Ang Amang nagsugo,
siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano aking sasabihin at sasalitain. At isa sa mga sinabi niya na galing sa Ama, alin yon? Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino magtatayo? Ang Ama. Sinasabi lang ni Kristo yung salita ng Ama eh. Kanino yung iglesia? Sa Ama. Eh, dahil wala pa nga si Kristo sa pagkakatawan tao, may iglesia na sa Israel eh. Sa Diyos yun eh. Kaya si Kristo kasangkapan lang nagsasalita, pero yung Ama ang magtatayo sapagkat Kanya yung itatayo. Meron ba tayong patunay na talagang yung Ama ang magtatayo? 3:4 ng Hebreo, pakinggan niyo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, tatapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sino ho ang accredited? Na nagtayo ng lahat ng bagay? Ang Diyos. Ito naman yun eh. Totoo yun. Yung siyempre kapitan, yun ang pinaka-mastermind eh. Yun ang sa kanya kredito nun. Diba? Ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Kaya kung ang iglesia ay kailangang itayo, sino ho ang master builder? Ang Ama, ang Diyos. Kasangkapan lang si Kristo. Hindi ho siya mismo ang nagtayo ng iglesia. Yung salitang itatayo ko, galing sa Ama yon. Ewan ko sa inyo kung nakukuha nyo ang puntos, mga kababayan. Ang katunayang galing sa Ama yon, eto, nakahanda po ba kayong umikot tayo sandali sa kabilang ibayo para maintindihan natin? Wag lang ko kayo mainim. Let us analyze the situation, the circumstances. Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito, sino ho ang kausap? Si Pedro. Hindi ho ba? Para maintindihan natin kung sino yung real speaker doon, ano? Atin hong i-analyze yung sentence. 16-18 uli. Pakinggan nyo. At sinasabi ko naman sa iyo. Sinasabi ko naman sa iyo. Ayan. Ang nagsasalita yun ng first person, di ba? Ko, first person. Sa iyo, second person. Na ikaw ay Na Pedro. ikaw ay Pedro. Ang second person pala si Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, Yung batong ito, sa ibabaw nito, itatayo ko. ay itatayo ko ang aking iglesia. May third person pala eh. First person yung speaker, sinasabi ko sa iyo na ikaw, second person, ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, third person, sa ibabaw nito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino yung bato? Para maintindihan lang natin kung sino nagsasalita. Sino ba yung bato na pagtatayuan ng iglesia? Sabi ng Papa, si Pedro. Ang bato ay si Pedro. Kaya siya ang kauna-unahang Papa sa Roma. Pinaniwala tayo riyan. For 400 years naniwala ang Pilipino na si Pedro ang bato na pinagtayuan ng iglesia. And up to now, mamamatay na ang mga Pilipino, masisira na ang mundo. Hanggang ngayon naniniwala pa ang mga manang na Katoliko na si Pedro raw ang bato. Hindi ba lalabas mali ang grammar kung si Pedro ang bato? Halimbawa, si Pedro ang bato. Magkausap kami ni Pedro. Sinasabi ko, first person, na ikaw ay Pedro, second person. Siya pala yung bato. At sa ibabaw mo, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi ba dapat ganon? Kung si Pedro bato, sana sa ibabaw mo. Hindi ba ganon? O ngayon, kung si Kristo naman ang bato, at siya rin ang nagsasalita, sana sabi niya, sinasabi ko sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Dahil siya yung bato eh. Siya pa rin yung nagsasalita, dapat sana sa ibabaw ko. Ba't ganun? Why is it that it goes like that? I tell unto you,
that thou art Peter. And upon. I, first person. Thou, you, art Peter, second person. And upon this rock, the third person, I will build my church. Kaya para ma-reconcile natin ito, grammatically and logically and biblically, alamin natin muna sino ba yung bato. Doon tayo pumunta muna sa sino yung bato na pagtatayuan ng iglesia. A rock that is powerful na hindi pananaigan ng Hades ang matatayo doon sa ibabaw ng bato na yon. Napakatibay ng bato na yon. At yung bato na yon, hanggang katapusan mananatili yung bato na yon. O, pakinggan nyo, 16-18, pakibasa uli ang 16-18. At sinasabi ko naman sa iyo 16-28 ka. Sige. na ikaw ay Pedro. Oh. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Saan ho itatayo ang iglesia? Sa ibabaw ng bato. Ngayon, kailan ho sinabi ito? 1st century AD. Sa pagitan ng anyo 30 at anyo 33, doon sinabi ito ni Kristo. Ngayon, ano ngayon ang kanyang paunang salita nung unang siglo pa? Anong pauna niya? 28. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kaniyang kaharian. Masyado palang powerful nung bato na yon, ano? Bakit? Sabi ko sa inyo ang katotohanan, sabi ni Jesus, may ilang nakatayo rito. Saan nakatayo? Bato. Sa bato. Yung ibang nagbabasa noon, akala nila, may kausap si Kristo, may ilang nakatayo dito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang bumarito uli si Kristo. Kung totoo yun, na gano'n ang kahulugan nun, may makakakita ka ngayon sa mundo ng katanda-tanda ng hukluban na hindi pa namamatay at dadating si Kristo yung buhay pa. Hindi gano'n ang kahulugan nun. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilang nakatayo rito. Saan nakatayo? Doon sa bato. Mananatili kasi yung bato na siyang pagtatayuan hanggang sa katapusan ng mundo. At may dadatnan si Kristo, pagbalik niya rito, nakatayo pa rin doon sa ibabaw ng bato. Nakuha niyo po ang punto, mga kapatid? May ilang nakatayo dito, doon sa bato, na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang anak ng tao'y dumarating sa kanyang kaharian. Masyadong makapangyarihan yung bato na yun eh. Ang matayo ron matibay eh. Ha? At hanggang katapusan, mananatili yung bato, siyang tayuan, siyang saligan. Tanong, sino yung bato? Meron kasing napagkamalian ng Katoliko na talata sa Biblia. Si Pedro ang bato. Basa. 1 ni Juan. Sasabihin natin yung kanilang batayan para wag kayong inosente. Si Pedro raw ang bato. Ang batayan ito. Basa. Siya'y kanyang dinala kay Jesus. Siya'y tiningnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro. Oh, ayan. Sa Tagalog, tatawagin kang Cephas na kung liliwanagi Pedro. O sa Ingles, dito sila nagkamali. Basa. And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called, which is by interpretation a stone. Ayun. Thou shalt be called Kephas, which by interpretation a stone. Isang bato. Kaya kasi Pedro yung bato. Mali. Bakit? Hindi naman Kephas yung batong sinasabi sa Mateo Hindi naman stone Ang nakalagay, upon this rock. Ano ba? Sa intindi nyo ba, yung stone at saka yung rock pareho? Magkaiba. Yung rock,
pwedeng pundasyon. Malaki yun eh. Pero yung stone, sino sa inyo nagtayo ng bahay sa ibabaw ng stone? Ha? Ha? Ang nakalagay po sa Greek, upon this Petra, P-E-T-R-A, Petra. Sa Grego, ang kahulugan ng Petra, sa English ay rock, batong malaki. Samantalang yung Kephas o Cephas, ang kahulugay maliit na bato. Stone, a cliff. Kaya ang laki ng diferensya, hindi napansin ng mga scholar ng Katoliko eh. Ginawang tayuan si Pedro ng iglesia, napakamali. Hindi pwedeng si Pedro ang pundasyon ng iglesia. Sa kanya itayo, maliit lang siyang bato eh. Samantalang yung bato na tinutukoy na paglalagyan, hindi Petros, Petra. Sa Greek po, yung Petra, feminine, malaking rock. Samantalang yung Petros, masculine, maliit na bato. Dapat maintindihan mo ang punto. Kasi, pagka Petros, hindi pwedeng pagtayuan, maliit lang yun eh. Hindi pwedeng pundasyon yun eh. Samantalang yung Petra, malaking bato, o rock, yun, pwedeng pagtayuan yun. Ayon sa Biblia, sino ba yung bato na pagtatayuan ng iglesia? Dun itatayo. Pakinggan nyo kung sino yung bato. 4:11 ng Gawa. Siya, Si Kristo, ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. sino ho ang bato? Sabi ni Pedro. Si Pedro may sabi siya. Hindi sinabi ni Pedro, ako ang bato. Ang sabi ni Pedro, siya, si Kristo, ang bato na itinakwil ninyo na mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Therefore, naamin ni Pedro, hindi siya yung bato, si Kristo. Tinuturo niya, siya ang bato. At sa kangino mang iba ay walang kaligtasan. bakit? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Meron pa bang ibang pwedeng pagsaligan ng iglesia maliban kay Kristo? Wala eh. Pwedeng pagsaligan ng iglesia maliban kay Kristo? Wala eh. Wala na. Siya lang ang tanging batong pwedeng ikaligtas ng tao. Siya yung foundation rock ng salvation ng tao. Siya ang dapat pagsaligan ng pananampalataya, si Kristong bato. Meron ba tayong ebidensya? Basa. Pakinggan niyo uli. Sa Efeso 2, ganito ating na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Sino ho ang chief cornerstone? Tayuan? Sino ang pinakapundasyon? Si Kristo Jesus ang pangulong bato. Sa kanya itinatayo yung mga apostol at mga propeta. Yung palang mga propeta at apostol ang itinayo sa ibabaw ng pundasyong bato. Halimbawa, ito yung Kristong bato, malaki. Sa kanya ibinabaw yung mga apostol, mga propeta. Sa kanya itinayo. Kaya imposibleng si Pedro ang bato. Kasi pati si Pedro nakaibabaw dun sa bato. Na siyang chief cornerstone. Ulitin natin. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Yung mga apostol at mga propeta may kinasasaligan. Sila nasa ibabaw ng kinasasaligan. Sino yung kinasasaligan? Na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Sino ho ang pangulong bato sa panulok? Si Kristo. Pati mga apostol sa kanya nakasalig. Pakatunayan, 3:11 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Basa. Sapagkat sino man
ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Sino ho ang nakalagay ng saligan? Hindi na pwede maglagay ng iba, hindi rin pwede si Pedro. Sino? Si Kristo Jesus ang saligan. Hindi mo naman mahahamak ang pinag-aralan ni Cardinal Sin, ano? Bago naging kardinal yun, katakot-takot na sunog ang kinilay noon. O kilay ang sinunog noon. Di ba? Bago ka maging kardinal, takot-takot na pag-aaralan mo. Aaral ka pa ng filosofiya, Latin. Nung araw, kailangan pa Latin sa pari. Kasi noon, sabi nila, ang salita daw ng Diyos, Latin. Kaya pati misa noon, Latin eh. Dominus vobiscum, secula secolorum. Oh, makita nyo? Dahil natatandaan nyo pa pala. Ngayon nga, wala na noon eh. Pero dati, ang misa, kailangan Latin dahil ang salita raw ng Diyos, Latin. Sabi ko nga, yung Diyos mo, hindi masyadong matalino. Latin lang ang alam. Ang Diyos ko, pati salita ng ibon, marunong siya. Kausap niya yung Mayna kagabi eh. Di ba? Ang Diyos eh, kahit salita ng ita, alam eh. Yun naman eh, Latin daw. Kagaya ng Padre de la Cruz doon sa Guagua nung araw, hinahamon ng mga Katoliko, pasukin mo si Soriano, tutulan mo Padre, napapahiya tayo. Sabing gano'n. Sabi nung Padre de la Cruz, hindi naman ikaw marunong ng Latin si Soriano eh. Sabing gano'n. Ayaw humarap. Sabi ko, sabihin nyo kay Padre de la Cruz, marunong ako ng Latin, punta siya rito, mag-usap kami ng Latin. Ayaw talaga, hindi nila mapilit. Bakit? Kasi daw, kaya Latin, salita daw ng Diyos Latin. Kaya raw sila gaaral ng Latin. Dahil salita raw ng Diyos ang Latin. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kay liwanag, si Kristo yung Petra. Si Pedro, Petros. Hindi Petra. Ang Petra, rock. Ang Petros, stone. Pag-aralan nyo sa Griego. Sino yung pinagtayuan? Si Kristo. Hindi pwedeng maglagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na. Ito'y si Kristo Jesus. Meron pa pwedeng gawing ibang saligan ng iglesia, maliban doon sa foundation rock na si Kristo? Wala. Si Kristo yung bato. Ayon sa Biblia. Walang ibang bato. Siya ang roka o ang rock. Ngayon, let us now analyze the sentence. Sino ho ang nagsasalita sa Mateo 16:18? First person, ang Ama. Sino ang kausap? Si Pedro. Sino ang third person, yung bato? Si Kristo. Kaya tamang-tama eh. Sinasabi ko, first person. Sa iyo, na ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, yun ang third person, si Kristo yon. Itatayo ko ang aking iglesia. Saan ho nakatayo ang iglesia? Sa ibabaw ng batong si Kristo. Kaya tamang-tama yung pangungusap eh. Ang Ama nagsasalita, ang kausap ay si Pedro, at ang batong pagtatayuan ng iglesia ay si Kristo. Anong katunayan ganun nga ang kahulugan nun? Basahin natin umpisa uli ang Mateo 16. Umpisahan natin sa 13. Pakinggan nyo, pakibura mo lahat yan. Sa 13, basa. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ano sabi ng mga tao? Tinanong niya yung mga alagad niya, mga apostol. Ano ba sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Siya yon, siya yon. Ano ang sagot ng mga alagad? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Sabi anong iba? Si Juan Bautista ka raw. Sabi naman ng iba, si Elias ka. Sabi naman ng iba, ikaw daw si Jeremias. Sabi naman ng iba, ikaw daw ay isa sa mga propeta. Anong sagot ni Jesus? Tuloy. Kanyang sinabi sa kanila, tatapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako?
kayo naman, ano naman ang pagkakilala nyo sa akin? Ganun pala ang sabi ng mga tao. Pero kayo, ano ang sabi nyo kung sino ako? Ano ngayon ang sabi? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ano sabi ni Simon Pedro? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ayun. Pagsagot ni Simon, diniretso niya si Kristo. Thou art the Christ. The Son of the living God. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano ngayon ang sabi ni Kristo? Tuloy. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Sabi kanino? Kay Simon. Ano sabi? Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yun. Nung sabihin ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sumagot si Kristo kay Pedro, mapalad ka Simon, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito. Alin yung ito? Ito. Hindi ba? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mapalad ka, Simon. Hindi ipinahayag sa iyo ito. Alin yung ito? Yun. Ng laman at ng dugo. Ang nagpahayag sa inyo niyan ang aking amang nasa langit. O ano ngayon ang patuloy na pahayag ng Ama sa langit? Tuloy. At sinasabi ko naman sa iyo Na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, alin yung bato? Yun. Yung sinabi mo na Kristong anak ng Diyos na buhay. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ayun. Nakita niyo ang punto, mga kapatid? Thou art the Christ, the Son of the living God. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. For flesh and blood has not revealed this unto you, but my Father in heaven. And I say unto you, yung Ama pa rin yun, ano? I say unto you that thou art Peter, and upon this rock, this, sa ibabaw ng batong ito. Alin yung bato? Yung sinabi ni Kristo o ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo. Yung sinabi mo na yan. Ang nagpahayag sa iyo niyan, ang Ama kong nasa langit. At sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Kaya yung iglesia, walang ibang pwedeng pagtayuan kundi si Kristo eh. Siya ang tanging foundation. Yun ang pahayag sa kanya ng Ama. Ang Amang nag-reveal sa kanya noon that the only foundation that is fit to be the foundation of the church is the one and only rock of salvation appointed by God to Christians, which is Jesus Christ. Kaya si Pedro mismo, napakaraming mga talata nagsasabi, si Pedro, sinasabi niya si Kristo yung bato eh. Pakinggan nyo, puntahan natin dun sa 2 Pedro. Salita ni Pedro yan, pakinggan nyo po. Isang batong hirang, mahalaga. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Alin yun? Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyong ngang nangananampalataya, siya'y mahalaga. Datapwat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay na siyang naging pangulo sa panulok, at batong katitisuran at bato na pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibhasay mga suwail, na dito rin naman sila itinalaga. Ayun, tinyo, ang tinutukoy ni Pedro na bato, yung batong hirang, mahalaga, na naliligtas nung sumasampalataya. Pero dun sa hindi sumasampalataya
pambuwal, batong katitisuran. Sino yon? Siya ikang naging pangulo sa sulok. Sino yon? Si Kristo. Binasa na natin kanina, siya ang batong pangulo sa sulok, the chief cornerstone. Kaya po, ang bato na pagtatayuan ng iglesia, walang iba kundi si Kristo. Magandang pundasyon, matibay na pundasyon. Si Pedro, hindi pwedeng pundasyon. Bakit? Si Pedro, marupok nung hinuhuli na si Kristo kasama ka rin niya. Hindi. Banda-banda pa raw, nakita uli. Hindi ba ikaw kasama rin ni Jesus Nazareno? Hindi. Hindi. Nung nasa loob na sa may pretorio, ipinakikilala ka lang yung mga kilos at ang iyong mga salitang ikaw man ay isa sa kanyang mga alagad. Nagmura si Pedro. Murang kapait-paitan para paniwalaan lang siya. Nanumpa pa siya. Hindi ko kilala siya. Taktala! Tumiyak yung manok. Anong klaseng pundasyon ng iglesia ilalagay mo si Pedro? Tao yan nagkakamali yan di pag nagkamali yung tao, mali na lahat ang nasa iglesia, lalabas. Maliwanag ang sinabi ni Kristo o ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na itatayo sa ibabaw ng bato ang iglesia at ang pintuan ng Hades hindi mananaig laban sa kanya. Napakatibay na bato nito sapagkat ang malalagay sa ibabaw nito hindi pananaigan ng pintuan ng Hades. Yan ngayon ang ating pag-uusapan, na ang maitatayo sa ibabaw ng bato hindi pananaigan ng pintuan ng Hades. Nung mabasa ngayon ito ni kaibigang Wilde, ang sabi, kaya yung nasa ibabaw ng bato sa tunay na iglesia, hindi na mamamatay. Bakit? Kasi sabi, hindi pananaigan ng Hades, hindi mananaigan ng impyerno. Ang mga apostol ay namatay. Ang mga first Christians ay namatay. Kaya hindi sila ang tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia ay kay kami. Para maintindihan natin, balik ulit tayo sa iglesia. Tatayo ko sa ibabaw ng batong ito. Sino po ang bato? Si Kristo. Sino nagsasalita? Ang Ama. Sino kausap? Si Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Tanungin natin muna, alin ba yung iglesyang itatayo? Alin? Kayo ba yun? Alin? Pakinggan nyo. 12:28 ng unang Korinto. Basa. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Sino-sino? Una-unay mga apostol. Ikalaway mga propeta. Ikatloy mga guro. Sino ang iglesia? Ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia. Firstly, apostles. Secondly, the prophets. Thirdly, teachers. Sabi, unang-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, iba't ibang mga wika. Ano yung iglesia? Ang unang-una pala ron, mga apostol. Ngayon, meron naman akong kilalang apostol, yung taga Marikina naman. Ang nakalagay sa Biblia, una-una mga apostol, ikalaway propeta. Wala naman silang propeta. Hindi rin tunay. Dapat may propeta. Pag may apostol, may propeta. Tama? Mga kapatid o hindi? Yun ang nasa Biblia. Kayo ba yan? Kayo ba yung iglesyang tinayo? Itatayo ang iglesia. Ang tanong, alin yung itinayo? Saan natayo? Saan ho natayo? Pakinggan nyo kung saan natayo. 8:1 ng Gawa. Basa. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Asan ho? Natayo o hindi? Saan ho natayo? Magmula sa Jerusalem
Jerusalem. Saan ho galing? Sa Jerusalem eh. Saan ho natayo? Sa Jerusalem. Tanong, ano yun? Natayo pala eh. Natayo. Eh anong iglesia yun? Ano pangalan nun? Yayain nyo na lahat ng kaya nyong yayaing iglesia ni Kristo sa susunod na kapatid. Tignan natin kung ano pangalan. Ang pangalan daw niyan, iglesia ni Kristo eh, sabi nila eh. Roma, 16, 16. Ayan. Pagbatian kayo ng banal na halik, iglesia ni Kristo. Ayan, ang sabi nila. Tignan natin kung totoo yan. Iglesia nga ba ni Kristo ang pangalan nung itinayo sa Jerusalem? O baka naman Iglesia Jerusalem Nueva. O baka naman Iglesia Katolika Apostolika Romana. O baka yun naman ang pangalan. O baka ang pangalan naman eh Jesus Miracle Crusade International Ministry Incorporated. Baka yun ang pangalan. O baka naman ang pangalan eh Jesus is Lord Fellowship Incorporated. O baka naman ang pangalan ay El Shaddai DWXI Prayer Partners Foundation Incorporated. Tignan natin kung ano ang pangalan ng iglesyang tinayo. May permiso ba ang Diyos? Magkanya-kanya tayo ng pangalang itatawag sa iglesia. Ang tunay na iglesia ba sa Biblia pwedeng tawagin kahit sa anong pangalang gusto nung magtatawag? Pwede ba yun? Balik po kayo sa susunod. Hindi ako sang-ayon sa analysis ni Brad Eli sa nasusulat sa Mateo 16:18 na ang nagsasalita ay ang Diyos Ama. Oo, lahat ng sasalitain ni Jesus ay galing sa Diyos Ama. Pero ang pagtatayo ng iglesia ay tungkulin ng Panginoong Jesus. Si Pedro ay pinahayagan ng Diyos Ama na si Jesus ay ang anak ng Diyos na buhay. At ang sumunod na sinabi, pansinin ang salitang at sinasabi ko naman sa iyo. Kung si Pedro ay pinahayagan ng Diyos Ama, ito naman ang pahayag ng anak ng Diyos kay Pedro. Sa senaryo, dalawa ang nagpahayag kay Pedro, ang Ama at ang anak. Ang iglesia ay katawan ni Kristo na itatayo sa ibabaw ng bato na si Jesus dahil siya ang ulo at pundasyon ng iglesia. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.